Hello? Hello? Dad? Oh, my dearest father. Bakit ka napatawag? Where the hell are you, Ray? I'm going home. I'm driving. Ano? Nagmamaneho ka na naman ng lasing. Don't worry, Dad. I'll be home in a heartbeat. At saan ka na naman galing, ha? Sa bar na naman. Alas 3 na ng madaling araw. Kababae mong tao pero lamang ka pa rin ng kalsada. Oh, please, Dad. Tumahimik na kayo. Pauwi na nga oh. Sa gitna ng kalasingan ko ay napakunot noo ako nang mapunta sa daan ang aking atensyon. Dahil sa gitna ng kalsada ay may kung ano akong nakitang malaking bulto ng tao. Lalaki. Hindi ko sigurado kung tao nga na maituturing ang nakita ko dahil kahit malayo ay kita ko ang nanlilisik at kulay apoy nitong mga mata. Bigla kong nakalimutan na kausap ko ang daddy ko sa kabilang linya. Biglang nanlaki ang mga mata ko nang tumakbo ang lalaking nasa gitna ng daan at sinalubong ako. At ganoon na lang ang takot na gumapang sa buong katawan ko nang makita ko ng malapitan ang kanyang muka. What the hell is that? Ah! Demonyo! Nang lumingon ako maya-maya matapos kong bumangga sa isang saradong establishment, muli akong nakaramdam ng takot nang makita kong palapit ang nakakatakot na nilalang na ito. Pero may humarang na isang lalaki dito. Napasigaw ako sa takot nang bigla nitong hablutin ang tiyan ng lalaki, sabay dukot ng laman loob nito at kinain. Matapos yun ay nawalan ako ng malay at nagising na lang ako na nasa ospital na. Dad? Mabuti naman at nagising ka na dahil naghihintay sa'yo mga pulis. Ano ka ba, Rain? Kailan ka ba titino, ha? Pangatlong DUI mo na to. 26 ka na. Hindi ka pa ba nahihiya sa pinagkagawa mo? I'm okay, Dad. Masakit lang ang katawan ko pero maayos naman ang kalagayan ko. Thank God I'm still alive. Matalim kong tinignan ang sarili kong ama habang naroon ang isang kasambahay, mga pulis, doctors at nurses. Hindi ito nakapagsalita at tuluyang napahiya. Naging mailap ang mga mata niya at bumawi ng tingin mula sa akin. Gusto ko nang sinabi ka at di mo tinatanong. Dahil alam ko naman na wala ka naman talagang pakialam sa akin. Salip na tanungin mo kung kumusta na ako dahil na-aksidente ako. Saan mo nagad sinalubong mo sa akin? Anong klaseng ama ka? Kahit na nanghihina at medyo nahihilo pa, ay tumayo ako sa hospital bed. Pilit akong pinigilan ng mga doktor at bantay ko, pero wala silang nagawa nang hugutin ko ang IV na nakakabit sa kamay ko. Atat kang pumunta ako sa presinto, di ba? Tara na! Ano pang hinihintay mo? Ipakulong mo na ako! Napastangan ka talaga! Napakatigas talaga ng ulo mo! Para magtino ka, sasama ka kay June at ipadadala kita sa Bicol! Dahil sa paulit-ulit na offense ko ng driving under the influence, tuluyan nang nakansila ang driver's license ko. Hindi lang naman yon ang kalokohan ko sa buhay. Bukod sa inom at gabi-gabi akong laman ng bar, minsan na rin akong nahuli na nag-shoplift. Nasubukan ko na rin ang party drugs and slept with several men. Oo, Madam Venus, I am a woman with a broken soul and a broken heart. Maayos naman ang buhay ko noong nagsasama pa ang parents ko. Graduate ako ng college with Latin honors. Maganda ang trabaho sa kumpanya ng daddy ko. Hanggang isang beses, nagising na lang ako
na pinalayas ni Daddy si Mommy. Pagkatapos ay inuwi ang kabit niya sa bahay. Mas lalong nagngit-ngit ang kalooban ko sa galit kay Daddy at sa kabit niya nang mamatay si Mommy matapos nitong kitlin ang sarili niyang buhay. Mula nang mawala si Mommy ay unti-unting lumabas ang totoong ugali ni Dad. Wala siyang pakialam sa akin. Hindi niya ako mahal. Ang noon na inakala kong ama na mapagmahal ay isa palang ilusyon. Dahil doon ay sadya akong nagrebelde. I ruined my life and put his name to shame. Huminto ako sa trabaho at winaldas ko ang pera niya. Sa bawat ginagawa ko ay sinisiguro ko na mae-eskandalo ang pangalan niya. Hanggang itong huli nga ay pinatapon niya ako sa Bicol kasama ng hardinero naming si Mang Jun. Ang buong akala ko ay hindi ko na makikita pa ang maladimonyong mukha ng lalaking muntik ko nang masagasaan ng gabing maaksidente ako. Ngunit nagkamali ako. Dahil pagdating ko sa Bicol, doon na nagsimula ang nakakatakot na karanasan ko. Isang magandang umaga sa iyo, Madam Venus. Itago niyo na lang ako sa pangalan na Rain at nais kong ibahagi sa inyo ang sarili kong kwento tungkol sa aswang. Ma'am Rain, dito po tayo. Mukhang maganda dito sa lugar niyo ah. Ay, totoo po yan, ma'am. Lalo na doon sa baryo namin. Maganda ang paligid, presko at may malapit na ilog. Yun nga lang, ma'am, pagpasensyahan nyo na ang tutuluyan namin doon dahil sa kubo lang kami nakatira. Ayos lang. Basta may matutuluyan. Naghintay pa kami ng ilang sandali doon sa terminal hanggang may humintong jeep sa harap namin. Isang lalaki ang sinalubong ng ngiti si Mang Jun at nagmamadaling bumaba saka lumapit sa amin. Eric, naku, salamat at dumating ka na. Ninong, kumusta po? Long time no see ah. Mabuti naman na ikaw. Kumusta ka na ba? Ayos naman po. Kanina pa ba kayo? Ay, hindi naman anak. Siya nga pala si Ma'am Rain. Anak ng amo ko. Ma'am, siya po si Eric ang inaanak ko. Doon po kayo sa bahay niya tutuloy. Mula po ngayon ay siya na po ang magsusupervise sa inyo. Supervise? Anong ibig niyo sabihin? Siya ba yung amo mong spoiled brat, Nong? Anong spoiled brat? I'm not a spoiled brat. Oo na. Hindi na kung hindi. Sakay na sa loob, mahal na prinsesa. Hambog. Pogi naman. Kakapisit. Sa buong biyahe namin ay nakasimangot ako habang pasulyap-sulyap kay Eric. Maya-maya ay may nadaanan kaming babaeng buntis. Huminto si Eric at lumingon sa babae. Unang tingin pa lang ay halatang kilala niya ito. Ate Alma! Anong ginagawa mo dyan? Bakit wala kang kasama? Pauwi ka na ba? Abay, sumabay ka na sa amin. Halika dito at sumakay ka na. Diyos ko, kabuanan mo na. Hindi ka dapat na lumalabas ng bahay na wala kasama. May pinuntahan po kasi si nanay eh. May binili lang ako sa palengke. Pero sumasakit na nga akong tiyan ko kanina pa eh. Manganganak na po yata ako. Habang nakikinig ako sa usapan nilang tatlo, ay napapalingon lang ako kay Eric. Sumulyap siya sa akin habang nagmamaneho, saka ngumisi at nang aasar na tumawa. Pagkatapos ay tinuro ako nito sa babaeng tinawag nilang Alma. Ate Alma, si Rain pala. Makakasama natin sa bahay. Rain, si Alma pinsan ko. Oh, huwag ka na magselos ha.
Feeling mo talaga, no? Hindi ako nagsiselos. At FYI, I don't like you. Hi ate, nice to meet you. Pasensya ka na, mayabang tong pinsan mo eh. GGSS. Gwapong-gwapo sa sarili. Pagpasensyahan mo na yan si Eric at talagang malakas lang yan mang-asar pero mabait yan bukod sa pogi at masipag pa. Kaya marami nagkakagusto dyan ng mga dalaga na taga rito sa amin. Oh, narinig mo yun? Pogi daw ako. Yuck. Aray, Mang Jun, manganganak na yata ako. Ano ka mo? Nako, Eric, bilisan mo na at manganganak na to si Alma. Pumutok ng panibigan ko. Ha? Lalabas na yata yung baby ko. Maging ako'y nataranta sa sinabi ni Alma. Mabilis na tinabi ni Eric ang jeep at nagmamadali itong lumipat sa likod. Pinahiga nito si Alma sa sahig ng jeep at ginawang unan ang bag ni Mang Jun. Pagkatapos ay tumingin si Eric sa akin. Rain! Halika dito, tulungan mo ako! Oo. Kahit hindi ko alam kung anong tulong ang magagawa ko. Madali akong sumunod at lumipat sa likod ng jeep. Pumwesto naman si Mang Jun sa ulunan ni Alma para hawakan ang kamay nito. Maya-maya ay tumingin sa akin si Eric. Alam mo bang magpaanak? Hindi, wala akong alam. Kailangan mo akong tulungan, okay? Ha? Kaya natin to. Agad naming binuka ang mga hita ni Alma at hinubad ang panloob niyang damit. Dahil wala naman akong alam kung paano magpaanak, ang tanging kaalaman ko lang ay ang mga napapanood ko sa mga pelikula at TV. Habang umiiyak sa sakit si Alma, hinihimas ko naman ang tiyan niya. Hinga ka sunod-sunod. Konting iri lang to dahil nasa bungad agad ang ulo na baby mo. Sige, hinga. Yan, ganyan. Ate, kapag handa ka na, umiri ka na. Ready na ako. Isang malakas na ira lang, ate. Yan, ganyan. Sige, kaya mo yan. Konti na lang, ate. Samantala, natulala na lang ako nang makita ko ang bahay na tutuluyan ko. Literal na kubo yun. Pagpasok sa loob ay lupa ang sahig sa kusina. May maliit na 3 baitang ng hagdan na yari sa kawayan kung saan naroon na agad ang kwarto/sala na may isang malapad na papag na gawa rin sa kawayan. Dito ako matutulog? Tayo, anong ako? Bahay ko to. Mang Jun, baka naman pwedeng doon na lang ako sa inyo. Nako, ma'am. Mas mahihirapan ka roon. Mas luma ang kubo namin mag-asawa tapos kasama namin ang mga anak at apo namin. Itong kubo ni Eric, medyo bago pa. Mas komportable ka rito. Ayoko dito. Baka mamaya gapangin ako dyan eh. Ako? Gagapangin ka? Gusto mo ba? Yuck! Over my dead gorgeous body. Baka nga ikaw ang gumapang sa akin. GGSS ka talaga! Hindi ko inaasahan na magugustuhan ko doon sa kubo. Noong unay inaakala ko na mainit sa loob, ngunit malamig at presko naman dahil na rin sa maraming puno at halaman sa paligid.
Maraming tanim na magagandang halaman at bulaklak sa bakuran ni Eric. Pati mga gulay ay mayroon siyang tanim. Nang sumapit ang 5:00, unti-unti nang nababalot ng dilim ang labas habang si Eric ay abala sa ginagawa sa kusina. Huy! Halika dito. May pangalan ako, no? Anong huy? Dali na, lapit na. Ano ba kasi yon? Marunong ka ba magluto? Oo naman, Saing. sa rice cooker. Oh, tuturuan kita magsaing dito sa panggatong ha. Ba't ba kasi akong pagagawin mo niyan? Aba, Miss Bratinella, hindi ka nandito para magbakasyon at magbuhay prinsesa. Ang bilin sa akin ay turuan ka ng mga gawaing bahay. Kaya yun ang gagawin mo mula bukas. Ikaw ang maglalaba, mamamalansya ng damit mo, at damit ko. Ikaw ang magluluto, maglilinis dito sa bahay. Excuse me? Ano ako, alila mo? Oo. Kaya makinig kang mabuti sa akin dahil ayoko sa lahat ay sunog ang pagkain. Ganito kung paano magpaningas ng apoy. Inis na inis ako, Madam Venus. Hindi ko alam na ganito ang dadatnan ko dito. Kung alam ko lang na gusto kong gawing alila ng daddy ko, tumakas na lang ako at lumayo sa lahat. Lalo pang naging malala ang sitwasyon ko dahil sa hambog na si Eric. Matapos akong turuan ito sa kusina, ay tinuruan naman niya akong magluto gamit ang panggatong. Matapos nitong magsaing ay nagprito ito ng isda at nagsapaw ng talbos ng kamote sa sinaing. Nang maghain ito sa mesa, napatitig na lang ako sa pagkain. Hindi ako nag-iinarte, Madam Venus. Pero pinalaki kasi ako ng mga magulang ko na hindi ganitong ulam ang hinahain sa akin. Oh, anong tinitingin-tingin mo dyan? Kain na! Ha? Huwag mong sabihin hindi ka kumakain ng galunggong at talbos. Hindi nga. Iba talaga kayong mayayaman, no? Ano bang hinahain sa inyo? Laging karne? Kumain ka! Masarap yan! Masustansya pa! Oh, etong bagoong na may kalamansi. Isawsaw mo yung talbos dyan, masarap! Tapos magkamay ka, masarap! Sinunod ko si Eric. Kahit na naiilang ako kung paano ito kumain. Nakataas ang paa, nakakamay at hinihigop ang kanin. Parang gusto kong mawala ng gana. Pero gutom na rin ako at wala naman akong ibang pwedeng kainin. Nang matikman ko ang galunggong ay namilog ang mata ko. Napatingin ako kay Eric nang matawa ito. Ano? Sarap, no? Kumain ka na kumain. Sarap. Wala pala, gusto ito ng mga yaya ko sa bahay eh. Si mami kasi ako pakainin ng mga ganito dati. Kaya pala ang putla mo. Kumain ka nitong talbos. Kung ayaw mo ng bagoong may toyo dyan, lagyan mo ng kalamansi at siling labuyo. Sarap. Teka, paano nga pala natutong magpanak? Midwife ka ba? Hindi Hindi ako talaga kumadrona. Marunong lang magpaanak. Natuto ako kay mama nung nabubuhay pa siya. Siya kasi talagang kumadrona. Kapag magpapaanak siya, ako ang palaging kasama niya dahil nag-iisa naman ako at wala akong kapatid na babae. Ayun, saka kasama ko sa kanya natuto ako. Tsaka tinuruan ako para daw in case may emergency at nasa paligid ako, marunong ako at makakatulong ako. Wow, okay ka rin ah.
Aaminin ko, pinahanga mo ako kanina sa ginawa mo kay Alma. Oh, baka mamaya may in love ka na sa akin yan. Yan ang wag na wag mong gagawin. Ang ma-in love sa akin. Lakas din talaga ng bilib mo sa sarili mo, no? Hindi mangyayari yon. Mabuti naman. Dahil kapag ako na-in love sa'yo, hindi na kita pauwiin. Hindi kita type, no? Ew. Makayaw ka dyan. Baka kapag hinalikan kita dyan, malunod ka sa sarap. Kadiri ka talaga, no? Sabik ka ba? Tagal mo na yata walang jowa eh. Hoy Eric, wag akong pagtripan mo ah. Kumain ka na nga ng kumain. Tingnan natin. Alam kong maaga pa, pero naaalimpungatan na ako dahil sa mga huni ng ibon sa labas. Hindi ko na namalayan kung anong oras ako dinalaw ng antok. Hindi ako makatulog kagabi dahil masyadong matigas at masakit sa likod ang papag na kawayan. Habang si Eric, na nakahiga sa lapag, ay mahimbing ang tulog at naghihilik pa. Kaya naman, hindi ko magawang idilat ang mga mata ko. Uy, Rain. Gising na, uy. Uy. Ano ba? Ang aga pa, oh. Mamaya ka na magising. Magluto ka na ng almusal. Mamaya na sabi. Ayaw mong bumangon dyan ah. Bigla akong nagising nang wala sa oras, nang maramdaman ko na bigla akong binuhat ni Eric. Nagpumiglas ako, pero hindi man lang siya natinag. Pagkatapos ay dinala niya ako sa likod bahay, saka binaba sa damuhan, sabay buhos sa akin ng isang timbang tubig. Oh my gosh! Yun! Walang hiya ka? Ba't mo ako binasa? Ayaw mong bumangon eh. Pasado 6:00 na, tanghali na. 6 in the morning? Are you serious? Anong tanghali na pinagsasabi mo dyan? Ano bang hindi ako kagad nakatulog dahil ang sakit sa likod ng papag mo? Hindi ko na problema yon. Hoy madam, wala ka sa inyo. Dito kailangan mong bumangon ng maaga para maganda ng umagahan ko. 5:00 pa lang nasa bukid na ako. Maghanda ka na ng almusal ko. Babalik ako dito mamayang 8:00. Kailangan may sinangag at naprito mo na yung tuyo, ha? Ha? Maghanda ka na rin ng itlog na maalat. Lagyan mo ng kamatis. Sandali lang, hoy! Saan ka pupunta? Babalik ako sa bukid. Siya nga pala. Mamaya kapag nagbihis ka na, magsuot ka ng bra, ha? Ano? Bakat na bakat yung dibdib mo. Baka nakakalimutan mo, lalaking kasama mo sa bahay. Bastos! Ba't mo tinitingnan? Nakita, hindi tiningnan. Magkaiba yon. Tsaka nakabuyang-yang. Anong gagawin ko? Kung hindi mo ako binasa, hindi mo makikita. Malay ko ba na wala kang suot na bra? Sige na, maligo ka na. May tubig na doon sa CR. Yung bilin ko, ha? Oo na! Madulas ka sana, hambog! I love you too. Yuck! Dahil binasa na rin lang ako ni Eric, wala na akong nagawa kung hindi ang tuluyang bumangon at maligo. Hanggang ngayon ay naiilang pa rin ako sa banyo nila na nasa labas ng bahay. Gawa lang sa pawid yon at parang anumang oras ay may pwedeng sumilip sa akin. Pero kailangan kong masanay sa ngayon dahil hindi ko alam kung hanggang kailan ako mananatili dito. Nang matapos akong maligo at makapagbihis, ay agad akong lumabas ng banyo. Ngunit napahinto ako nang may maramdaman akong kakaiba sa paligid. Umaga na, mataas na ang araw, pero bigla akong kinilabutan. Lalo na
nang biglang lumamig ang ihip ng hangin. Pakiramdam ko ay may mga matang nagmamasid sa akin. Lumingon ako sa paligid. Bukod sa mga puno at mga halaman, wala na akong ibang nakikita pang tao doon. Ang mga kapitbahay namin ay medyo malayo mula sa kinatatayuan ng kubo ni Eric. Napakislot ako sa gulat nang may marinig akong nakakatakot na bulong sa aking tenga. Sino yan? May tao ba dyan? Bigla na naman akong napalingon nang marinig ang mabilis na yabag ng mga paa na yun na tumatakbo palayo. Agad kong hinanap ang pinanggagalingan nito, ngunit wala akong makitang tao. Lalo akong nakaramdam ng takot. Hanggang sa... Rain? Tao po! Nandyan na! Dali akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay. Agad akong ngumiti at sinantabi ang takot na nararamdaman ko. Nang makita ko si Alma, dala ang bagong panganak na baby nito. Bukod sa mag-ina, kasama rin nila si Mang Jun. Ay! Kayo pala yan. Pasok kayo. Kalalabas lang namin ng ospital. Sabi ko kay Mang Jun, dumaan muna kami dito bago umuwi. Oh, kumusta ka na? Naku, ang cute naman ng baby girl mo. Kamukha mo. Salamat. Anong name niya? Erica Rain. Sinunod ko sa pangalan niyo ni Eric dahil kayo ang nagpaanak sa akin. Kung wala kayo, baka nalagay na sa peligro ang buhay namin na mag-ina. Kaya rin ako pumunta dito para magpasalamat ng personal sa'yo. Naku, bakit sa akin? Nag-assist lang naman ako eh. Kay Eric ka magpasalamat. Pero salamat dahil pinangalan mo sa akin ng baby mo. Sarap pala sa pakiramdam. Parang ang laking bagay na ginawa ko. Malaki naman talaga dahil iniligtas niyo ang buhay namin. Mamaya kakausapin ko si Eric pagpunta niya sa bahay. Alam ko naman na nasa bukid yun eh. Kumusta naman ang unang gabi mo dito? Hindi ako masyadong nakatulog sa gabi eh. Hindi pa po ako sanay humiga sa papag. Tsaka ayun, lagi kami nagbabangayan ni Eric. Paano napakahambog kasi? Tapos kumakautos eh. Magpasensahan mo na yung batang yon. At sadyang maloko talaga yon. Dating sundalo yon kaya medyo istrikto. Pinagluluto nga ho niya ako. Tinuruan niya ako kagabi magpabaga ng kalan. Kaya lang di ko natandaan lahat ng sinabi niya. Yun lang pala eh. Huwag kang mag-alala. Tuturuan ka namin. Maangas lang talaga yun si Eric minsan pero mabait yun. Baka nga magkagustuhan pa kayo eh. Naku, no way! Halika na at turuan na kita na makapagluto ka na. Baka bumalik yun nang hindi ka pa nakakapagluto at magalit yun. Ayaw sa lahat ni Eric yung nahuhuli sa oras. Mang Jun? Nasaan na ang pamilya ni Eric? Maagang naulila yan sa mga magulang niya. Kaya ako ang nagpalaki sa kanya. Kaya't parang anak ko na rin ang turing ko dyan sa batang yan. Ang asawa at anak naman niya napatay. Habang wala siya sa bahay at nasa isang misyon. Pinasok ng masamang loob ang bahay ng kanyang mag-ina at pinatay. Nang malaman ni Eric ang lahat, agad siyang muwi at hinanap ang mga sospek. Pinatay niya rin yun. Kaya narilib siya bilang sundalo at nakulong ng ilang taon. Mula noon pinagyaman na lamang niya ang lupain niya at nagsaka. Ganun po ba? Samantala, gaya ng sabi ni Eric, 8:00 ng umaga ay bumalik nga ito. Humihingal at pawis na pawis pa.
Binabalang nito ang mga gamit. Pagkatapos ay naghilamos at naghugas ng kamay. Patay mali siya naman ako at kumilos ng kaswal na parang wala akong nalaman tungkol sa buhay nito. Ano? Nakaluto ka na? Oo naman, palagay mo sa akin. Baka naman hindi masarap to. Hoy, masarap ako magluto ano? Maupo ka na dyan. Lihim akong ngumiti nang matigilan ito pagbukas ng mga pinggan na nakatakip sa pagkain. Garlic fried rice, pako salad na may kamatis, sibuyas at itlog na maalat at tuyo. Hindi makapaniwalang tumingin si Eric sa akin. Ikaw lahat ang nagluto nito? Oo. Dumaan pala dito sila Mang June at Alma. Nangangamusta. Baka naman silang nagluto nito Hoy, tinuruan lang nila ako ulit kung paano magpaningas ng apoy at kontrolin ng apoy kapag nagluluto para hindi masunog yung pagkain. Pero ako lahat nagluto niyan. Paano mo nalaman itong pako? Akala ko hindi ka kumakain ng mga ganito. Hindi nga masyado pero nakatikim na ako ng pako salad. Favorite kasi ni Mami yan nung nabubuhay pa siya. Lagi niya request kila Yaya kaya nakabisado ko na yung lasa na gusto niya. Nakita ko din sa bakuran mo na may tanim, kaya kumuha ako. So, recipe to ng mami mo. Oo. Kain ka na. Naupo ka na. Sabay na tayo. Natigilan ako nang ipaglagay ako ni Eric ng pagkain sa pinggan. Pagkatapos ay pinaghimay niya pa ako ng laman ng tuyo. Lumingon naman ito sa akin nang ilapag ko ang tasa ng kape sa harap nito. Pagkatapos ay ngumiti sa akin. Matapos yun ay sabay na kaming kumain. Ang sarap ng salad mo Salamat. Kahit binuhusan mo ako ng tubig kanina. Pasensya ka na Kailangan kong gawin yon para magising ka. Oo nga, nandun na tayo pero ang harsh. Sorry na nga Teka, maiba tayo. Bukod sa atin, may iba pa bang nakatirang malapit dito? Doon sa loob ng gubat? May mga nakatira ba doon? Wala na, bakit? Kasi kanina paglabas ko ng banyo, nag-iba yung pakiramdam ko para akong kinilabutan tapos parang may nakatingin sa akin. Wala naman ako nakitang tao. Pero may narinig akong mangyayabag na tumatakbo palayo. Biglang kumunot ang noo ni Eric at sumeryoso ang mukha. Huminto ito sa pagkain, sabay lingon sa labas ng pinto at muling ibinalik sa akin ang tingin. Nakita ko ang pag-aalala sa mukha nito. Nang hindi pa nasiyahan, ay tumayo ito at lumapit sa pinto, saka tumingin sa paligid. Hayaan mo bukas. Hintayin mo ako makabalik dito galing sa bukid. Tsaka ka maligo. Para may magbabantay sa'yo. Sige, salamat. Isang araw, dahil kaarawan ni Alma, ay naimbitahan kami para sa isang kaunting salo-salo. Pumunta kaming dalawa ni Eric at nakisaya. Mula nang dumating ako, sa kabila ng mahigpit na pagtuturo sa akin ni Eric ng mga gawaing bahay at malaasot pusang pakikitungo namin sa isa't isa. Iyon pa lang ang araw na talagang nag-enjoy ako doon. Masarap ang mga pagkain na hinanda ng nanay ni Alma. Bukod doon, ay may alak din na pinag-aagawan pa namin ni Eric dahil pigil ito ng pigil sa akin na uminom. Natukso kami tuloy ng wala sa oras at sinabing para daw kaming mag-asawa. Kaya hanggang pag-uwi ay hindi kami nagkikibuan. Uy, galit ka pa rin ba? Oo, kaya wag mo akong kausapin Minsan na nga lang ako mag-enjoy Bakit ka ba pinatapon dito?
Di ba dahil sa alak? Tapos iinom ka na naman? Konti lang naman eh. Kahit na konti. Saan ka ba natutong uminom? Di ba sa pagtikim ng pakonti-konti? Oo na, sige na. Dami na naman sinasabi. Malapit na kami sa bahay nang maya-maya ay nagtaka ako dahil biglang huminto sa paglalakad si Eric at habang nakatingin sa unahan. May bahid ng takot at pag-aalala sa mukha nito kaya nilingon ko ang direksyon kung saan siya nakatingin. Sa unahan namin ay may isang malaking lalaki. Sa itsura nito ay hindi ako sigurado kung tao ba ang nasa harap namin. Nakakakilabot ang mukha, matangkad ito, maskulado ang katawan, maitim ang balat, at mahaba ang hanggang balikat na buhok nito. Ang mga mata nito ay kulay apoy, nanlilisik at matalim ang tingin sa amin. Ang mga kuko nito ay mahaba at matalas, gayon din ang mga pangil nito. Maya-maya ay mabilis na bumalik ang alaala ko nang gabing na aksidente ako. Siya nakita ko nung gabi bago bumangga yung kotse ko. Siya nga, hindi ako pwede magkamali. Anong klaseng tao yan? Ba't siya nandito? Aswang yan at hindi tao. Aswang? Oo. Natulala ako, kasabay ng sunod-sunod na bagsak ng luha ko at pagapang ng matinding takot sa buong katawan ko nang tumingin sa akin ang aswang. Naalala ko ang takot na naramdaman ko ng gabing yun matapos siyang sumugod sa akin. Ang sinapit ng biktima nito na dinukot niya ang laman loob. Biglang nagulo ang isip ko. Anong ginagawa ng aswang na yon sa Bicol? Ang lawak ng buong Pilipinas. Bakit dito pa kami muling nagtagpo? No! Layuan mo ako! Layuan mo ako! No! Rain! Rain! Rain, pakinggan mo ako. Huwag kang matakot dahil kasama mo ako, okay? Dun ka sa gilid at magtago ka. Kapag nalagay ang sitwasyon sa alanganin, tumakbo ka na. Anong gagawin mo? Hindi kita iiwan dito. Hoy! Eric! Eric, hoy! Huwag ka lumapit sa kanya! Pero hindi nakinig si Eric at tuluyan pa rin bumaba ito. Bukod sa baril, ay may nakasukbit ding itak sa bewang ito. Nakita ko ang takot sa mga mata nito, pero hindi sapat para mabawasan ang katapangan na harapin ang nilalang na yon. Ilang sandali pa ay nagsimulang humakbang ang aswang palapit sa amin. Eric! Mag-iingat ka! Eric! Takot at labis na pag-aalala ang naramdaman ko nang sumugod ang aswang kay Eric. Mas matangkad at malaki ang katawan nito. Isang maling kilos ni Eric ay maaari nitong ikamatay. Wala akong nagawa kung hindi ang maghintay at manood na lang sa tabi. Hindi ako madasalin. Inaamin ko na sa dami ng nagawa kong kasalanan, hindi man lang ako lumapit sa Diyos. Galit ako sa Kanya dahil hinayaan niyang masira ang pamilya ko. Hinayaan niyang mawala ang mami ko. Pero nang gabing yun, natagpuan ko ang sarili ko na umiiyak at umuusal ng panalangin. Nagmamakaawa sa Diyos na pakinggan ang aking dasal. Diyos ko, alam ko na isa akong makasalanan at wala akong karapatang lumapit sa iyo. Pero kahit ngayon lang, sana'y pakinggan niyo ako. Iligtas niyo po si Eric. Napakislot ako sa gulat nang magtangka ang aswang na hablutin si Eric.
at kalmutin ito ng mahaba nitong mga kuko. Ngunit maliksi rin si Eric at mabilis na nakaatras. Kasunod noon ay mabilis na hinugot nito ang itak sabay hiwa sa braso ng aswang. Mabilis na tumakbo palayo si Eric at agad sumunod sa kanya ang aswang. Ngunit kahit anong bilis din ni Eric, nang makahanap ng pagkakataon ay nagawa siyang hablutin ito sa leeg at tinulak sa puno at mahigpit na sinakal. Eric! Nataranta ako, Madam Venus. Nakita ko ang paghihirap ni Eric habang nakikipaglaban sa isang demonyo. Nang mga sandaling yun, alam ko na dapat meron akong gawin. Hindi ako pwedeng tumayo lang doon at panoorin na unti-unting pinapatay ng aswang si Eric. Dali akong lumingon sa paligid. Naghahanap ng maaaring gamitin laban sa aswang. Hanggang sa may makita kong isang sirang kareta o yung kinakabit sa likod ng kalabaw. Madali kong kinuha yon at tumakbo palapit sa aswang. Bitiwan mo siya, demonyo ka! Lumingon ang aswang sa akin at bago pa ito makaiwas, ay malakas ko itong binangga ng kareta sa binti. Dahil doon, nabitawan nito si Eric. Ngunit sa akin napunta ang atensyon niya. Hindi nito ininda ang ginawa ko. Sa halip ay humarap siya sa akin. Sabay hablot sa akin sa braso at hinila ako palapit. Nanginginig ang katawan ko sa labis na takot na nararamdaman ko. Nang makita ko ng malapitan ang kanyang muka. Literal na demonyo ang nasa harap ko. Napasigaw ako nang umisi ito at tumawa habang titig na titig sa akin. Layuan mo ako! Demonyo ka! Bigla akong binitawan ng aswang matapos ang sunod-sunod na putok ng baril na yon. Pagkatapos ay mabilis itong tumakbo palayo. Nang tumingin ako kay Eric, nakita ko na may hawak na itong baril. Dahil sa labis na takot, ay parang tinakasan ng lakas ang mga binti ko at biglang napaupo sa damuhan. Rain! Inalalayan ako ni Eric hanggang sa makaupo ako sa silya. Agad itong kumuha ng isang basong tubig at ibinigay sa akin. Matapos uminom, ay naupo ito malapit sa akin, saka hinaplos ng marahan ang braso ko. Ano? Okay ka na? Oo. Salamat. Ikaw nga dapat ang tinatanong ko eh. Hindi ka ba niya nasugatan si leeg? Lumapit ako kay Eric at tinignan ko ang leeg niya para masiguro kung may sugat ito o wala. Saka pa lang ako nakahinga ng maluwag nang makitang wala itong natamo kahit maliit na sugat mula sa aswang. Ayos lang ako. Ang mabuti pa maligo ka na para makapagpahinga ka na. Ayoko. Natatakot akong lumabas baka bumalik yung aswang. Babantayan kita. Hindi naman makakapasok yun dito sa bahay. May mga pangontra na nakasabit sa buong bakod. Matagal nang sumasalakay ang aswang na yan. Ang paniniwala ng mga taga rito, nakatira siya sa ilog. Kasi palaging doon huling nakita yung mga nawawala. O kaya naman mga bangkay na nagiging biktima niya. Karamihan sa mga ito, mga babae. Nakita ko na siya, Eric. Doon sa Maynila. Kaya nga bumangga yung kotse ko sa isang establishment dahil umiwas ako. Nakita ko siya sa gitna ng daan. Malakas ang ulan nun. May pinatay pa nga siya bago sumugod sa akin tapos nawalan ako ng malay. Hindi ko alam paano ako napunta sa ospital. Hindi ko makakalimutan ang nanlilisik at kulay apoy niya mga mata. Alam ba to ng daddy mo? O ng mga pulis? Hindi. Hindi ko na sinabi. Alam ko naman na hindi siya maniniwala eh. Baka lalo lang akong pinagalitan nun.
Huwag ka nang mag-alala. Hindi ka magagalaw ng aswang na yon. Hanggat kasama mo ako. Salamat, Eric. Pero pwede ba ako magtanong sa'yo? Sige, ano yun? Bakit yan nagre-rebelde? Dahil gusto ko masaktan si Dad. Gusto kong gumanti sa mga ginawa niya sa akin at sa mami ko. Gusto kong masira ang pangalan niya. Pero hindi mo alam na sa ginagawa mo, unang nasisira ay ang sarili mo. Kung narito ang mami mo, tiyak na malulungkot siya. Alam ko. Pwede mong simulan ang pagbabago dito, Rain. Sasamahan kita. Hindi pa naman huli ang lahat. Salamat. Sige na, ligo ka na. Babantayan kita sa labas. Pag-akyat ko sa kwarto, natigilan ako nang makita ang matres sa ibabaw ng papag. Hindi lang yon, may kobre kama na rin, kumot at punda ang mga unan. Hindi makapaniwala na lumingon ako kay Eric. Natatawa na sumunod ito sa akin. Nakalimutan kong sabihin na yan pala yung sorpresa ko sa'yo. Lagi ka kasing nagre-reklamo na masakit sa likod ang papag eh. Kaya yan, bumili na ako ng matres para naman makatulog ka ng maayos. Thank you, Eric. Dahil sa matres na binili ni Eric, paghiga ko pa lang ay agad akong nakatulog. Medyo nasanay na rin akong gumising ng maaga at magluto gamit ang panggatong. Pasado 8:00 na ng umaga at kababalik lang nito galing sa bukid. Ang sarap ng tulog mo ah. Siyempre, malambot na yung higaan ko eh. Mabuti nakatulog ka ng maayos. Dahil may ipapagawa ako sa iyo pagkakain natin. Ano yun? Nang matapos kami kumain, ay sinama niya ako sa likod bahay. Natulala na lang ako nang ilapag ni Eric ang tambak na mga damit nito. Pagkatapos ay ngumiti lang siya sa akin na parang wala lang. Ano to? Damit. Mga damit ko. Oo, alam ko damit. Pero anong gagawin ko dito? Huwag mong sabihin. Tama. Lalaban mo yan. Eh, nasa ng washing machine mo? Wala ako nun. Tsaka hindi mo alam na madaling makasira ng mga damit yun. Kaya ang gagawin mo, kukusutin mo lahat ng yan. Etong sabon, bleach, pangtanggal sa mancha at brush. Tapos ayan ang batya at bangkito. At yung tubig, ayun ang balon. Alam mo na kung paano kumuha dyan. Tinuruan na kita. Seryoso ka? Ako lahat maglalaban ito? Hindi lang ito. Kasama na dyan ang mga damit mo. Sige ka, kapag hindi ka naglaba, mauubos ang damit mo. Ipalaundry na lang natin to sa bayan. Ang gastos mo naman. Sige na, kaya mo yan. Una na ako, balik na ako sa bukid. At isa pa pala, kapag tapos ka na maglaba, may mga damit akong nasa ibabaw ng papag. Pakiplansya na rin. At huwag mong kakalimutan magluto ng tanghalian ha. Babalik ako dito bago mag-alas 12. Eric, hoy! Sandali lang! Hoy! Siya nga pala. May mga brief ako dyan. Baka mamaya may pagnanasa ka sa akin eh. Sira ulo! Hambog! Habang naglalaba ako, ay hindi ko napigilan ang sarili ko na maiyak. Aping-api ang pakiramdam ko.
Parang pinagkakaisahan ako ni Eric at ng tadhana. Ito na yata ang kabayaran ko sa mga ginawa kong kalokohan. Maya-maya ay dumating si Alma, kasama si Baby Erica at ang nanay nito. Oh, ba't ka umiiyak dyan? Kasi si Eric, dami-daming pinagagawa. Tingnan mo nga ito, oh. Ang hirap kusutin ng mga damit niya, puro putik. Di naman ako marunong mag-hand wash eh. Ikaw talaga. Ganito lang kasi yan. Ganito ang pagkuskos. Pagkatapos, ilalagay mo siya dito sa palanggana. Kapag hindi mawala ang dumi, gamitan mo nitong brush para mabilis maalis. Tapos, itong bleach, gamitin mo lang to sa mga puti, ha? Huwag na huwag sa dikolor at baka kumupas ang kulay. Lagot ka doon. May araw din sa akin lalaking yan. Masasanay ka rin. Hindi ko alam kung paano ko nagawa, pero habang naglalaba ay nakapagluto ako ng tanghalian namin bago umuwi si Eric. Saglit siyang umidlip at nang magising ay tinulungan niya na ako sa paglalaba. Nang-aasar pa dahil nakuha niya ang panty ko at siya ang nagkusot nito. 5:00 pasado ng hapon, nagpaalam ito na lalabas sandali habang ako naman ay namamlansya ng damit nito. Dahil may nakasalang na rin ako sa kala ng mga sandaling yon, tumakbo ako sa kusina nang marinig na umapaw ang pinakukuluan kong sabaw. Hindi sinasadya na naiwan ko ang plancha sa ibabaw ng damit nito at tuluyan yung nawala sa isip ko. Hanggang sa ilang sandali pa, humahangos na pumasok si Eric. Ano yun? Amoy sunog? Sunog? Ay! Oh my gosh! Yung pinaplansya ko! Agad akong tumakbo pabalik sa kwarto at nakita ko na lang na umuusok ang damit. Agad kong inalis ang plancha at kinuha ang t-shirt. Nang tumingin ako dito, ay nakita ko ang galit sa mga mata nito. Hinablot nito mula sa akin ang damit. Ano ba? Wala ka namang gagawing tama? Sorry. Napatakbo kasi ako sa kusina dahil baka masunog yung niluluto ko. Ang simpleng gawain, hindi mo naman magawa ng tama. Alam mo ba ang paborito ko to? Dahil ito ang huling regalo sa akin. Sorry na ako, di ba? Sabi ko hindi ko sinasadya. Sorry. Pero gusto kong ipaalala sa'yo na hindi mo ako alila dito. Kaya magdaan-daan ka ng pagsigaw-sigaw sa akin. Sinusunod ko naman ang sinasabi mo ah. Gusto mo magluto ako, nagluluto ako. Gusto mo maglaba ako, naglalaba ako kahit di ako marunong. Nakita mo ba ang mga kamay ko, ha? Nakita mo ba mga sugat dyan? Ha? Pagod na ako, Eric. Hindi ko alam kung ba't para akong tanga sunod-sunuran sa'yo. Sorry. I'm sorry. Nabigla lang ako. Dahil sa sama ng loob, ay tumakbo ako palabas ng bahay. Kahit na tinatawag ako ni Eric, ay hindi ako huminto man lang o lumingon. Tumuloy ako sa pagtakbo hanggang sa nakarating ako sa ilog. Doon ako umupo sa isang malaking bato at umiyak. Para akong bata na nagsiself-pity, Madam Venus. Namimiss ko na ang dati kong buhay na maayos at may mga gumagawa ng lahat para sa akin. Lalo akong naiyak nang makita ko ulit ang mga kamay ko na sugat-sugat dahil sa paglalaba kanina. Maya-maya ay bigla akong napaatras nang mula sa ilalim ng tubig ay may lalaking umahon. Ay, sino ka? Nako, miss. Sorry, nagulat kita.
Huwag kang matakot. Naliligo lang naman ako dito. Sorry din. Bahagya akong nailang nang umahon nito mula sa tubig at tumambad ang matikas nitong pangangatawan. Mukhang alaga sa gym ang lalaking ito. Medyo sunog ang balat. Gwapo at pangmodelo ang tipo. Lalong nakadagdag sa lakas ng dating nito ang hanggang balikat na itim nitong buhok. Nasundan ko siya ng tingin nang umupo ito sa isang bato katabi ng kinauupuan ko. Saka nilahad ang kamay sa akin. Ako nga pala si Crisanto. Ikaw, anong pangalan mo? Rain, Ang gandang pangalan. Ulan. Alam mo bang gustong gusto ko ng tubig kaya madalas akong maglagi at maligo dito sa ilog. ako rin. Para kasi napaka-peaceful kapag narinig ko malakas na tunog ng ulan. Pasensya ka na sa itatanong ko ha. Para kasing naririnig kitang umiiyak kanina. May problema ka ba? Wala. Wala yun. Okay lang ako. Sana palagi kang bumalik dito. Wala kasi akong kakilala dito. Wala akong kaibigan. Ikaw pa lang ang nakakausap ko. Pareho pala tayo. Bago lang din ako dito eh. Rain! Asawa mo? Hindi Mukhang galit eh. Sige, dito na ako. Sige, mag-iingat ka. Sino yon? Wala, pakialam mo ba? Ikaw ha? Huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa hindi mo kilala. Baka mapahama ka sa ginagawa mo. Ba't bigla kang concern ngayon? Sorry na. Huwag ka na magalit. Sorry kung nasigawan kita. Hindi naman ako galit eh. Nag-alala lang ako na baka masunog ang bahay. Pasensya ka na. Ewan ko sa'yo. Lagi kang ganyan eh. Magagalit, sisigon mo ako tapos magsusorry. Promise. Susubukan ko nang i-control ang emotion ko. Next time, hindi na kita sisigawan. Dahil nagtatampo pa rin ako sa kanya, hindi na ako sumagot pa hanggang sa napalingon ako kay Eric nang kunin nito ang kamay ko at hinawakan. Natigilan ako at napaisip, Madam Venus. Kanina, nang magdaop ang mga palad namin ni Crisanto, ay wala akong naramdaman. Pero ngayon, na si Eric ang may hawak ng kamay ko, ay parang bumilis ang tibok ng puso ko. Kinabahan ako sa hindi malaman na dahilan, lalo na nang bahagya niya yung pinisil. Babawi ako sa'yo. Halika na. Umuwi na tayo. Padilim na. Baka lumabas na naman ang aswang na humarang sa atin kagabi. Nang hilahin ako ni Eric ay nagpatangay na lang ako. Hindi ko nga binawi ang kamay ko at hinayaan ko lang siya na hawak ito hanggang sa makarating kami sa bahay. Pagdating ko doon ay nakahain na rin ang mesa. Parang natunaw ang galit ko nang magtagpo ang tingin namin at ngumiti ito. Lalo na nang marahan akong haplusin sa pisngi. Kain na tayo? Isang araw ay kinailangan ni Mang June at Eric na umalis at pumunta sa kabilang bayan. Naiwan ako sa bahay mag-isa hanggang sa dumilim na at hindi pa rin nakakabalik si Eric. Dahil hindi pa ako inaantok, naisip kong bisitahin ang phone ko. Minsan kasi ay may signal doon pero nawawala-wala rin madalas. Nang wala akong masagap na signal sa loob, ay naisipan kong lumabas.
Nabuhayan ako ng loob nang makita na nagkaroon ng signal, kaya agad kong tinawagan ang daddy ko. Hello? Dad? Dad? Nagtaka ako dahil sa tono nito ay gulat na gulat ito. Mahigit 2 linggo na mula nang dumating ako doon sa Bicol at mula noon ay hindi pa ako nakatawag sa daddy ko dahil nawawala ang signal doon. Ako nga, Dad. Kumusta ka na? Hanggang kailan ba ako dito? Mag-iisang buwan na ako eh. Baka naman pwede na ako umuwi. Sige na. At may lakad pa kami ng Tita Susan mo. Dad, sandali lang. Daddy? Hello? Hello? Gusto kong maiyak ng mga sandaling yun dahil sa pinakita ng daddy ko. Pakiramdam ko bigla ay wala na siyang balak na pabalikin ako sa Maynila ng mga sandaling yun. Naramdaman ko ang pag-iisa. Tuluyan na nila akong kinalimutan. Hanggang sa... Napasigaw ako sa labis na takot nang biglang lumabas mula sa dilim ang aswang. Sa bilis nitong tumakbo palapit sa akin, ay hindi ko na nagawa pang humakbang papasok ng bakuran. Pagkatapos ay hinablot ako sa bewang at tinangay papasok ng gubat. Tulungan niyo ako! Eric! Eric! Hanggang sa huminto kami malapit sa ilog. Binaba ako ng aswang at sinandal sa puno habang hawak sa liig. Nanginginig ako sa takot na pumikit nang ilapit nito ng husto ang mukha sa akin. Takot na takot ako ng mga sandaling yon, Madam Venus. Ang akala ko'y yun na ang katapusan ng buhay ko. Impit akong tumili nang humawak sa pisngi ko ang magaspang nitong kamay. Kung papatayin mo ako, gawin mo na. Dahil wala naman iiyak kapag nawala ako eh. Hindi kita papatayin. Dahil isasama kita sa mundo ko. At ikaw ang magiging ina ng mga anak ko. Ayoko maglawalang isa pang demonyong katulad mo. Kaya patayin mo na ako. Matagal na kitang sinusundan. At matagal na rin kitang gustong maangkin. Kaya hindi ko magagawa na patayin ka. Utang na loob. Kung hindi mo ako papatayin, pagkawalan mo na lang ako. Sasama ka sa akin ngayon din. Maya-maya, mula sa malayo, ay narinig ko ang malakas na boses ni Eric habang tinatawag ako. Pareho kaming napalingon sa direksyon ng pinanggagalingan ng boses ni Eric. Wala sa loob na napangiti ako. Rain! Rain! Eric! Eric, tulungan mo ako! Rain! Tumahimik ka! Kung ayaw mong patayin ko ang lalaki yan! Mapapatay ka na muna ni Eric bago mo pa magawang sinasabi mo! Bigla kong hinablot ang suot kong kwintas na may krus na pendant, saka yun dinikit sa balikat nito. Malakas na sumigaw ang aswang na para bang napaso ito kaya nabitawan ako nito. Hindi na ako nag-isip at mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay. Eric! Eric! Rain, nasan ka? Rain! Umiiyak na tumakbo ako ng mabilis. Maya-maya ay nakita kong humahabol na ang aswang sa akin. Napasigaw ako ng malakas sabay tawag ng malakas kay Eric habang abot langit ang panalangin na huwag akong maabutan nito. Maluwag akong nakahinga nang makita ko na sa wakas si Eric. Sinalubong niya ako at hinawakan ang kamay, saka mabilis kaming tumakbo pabalik ng bahay.
Nang halos maabutan na kami ng aswang at saktong nakapasok na kami sa bakuran kung saan napapalibutan ng mga nakasabit na talisman at pangontra sa paligid. Hingal na hingal kaming napaatras nang tila mabangis na hayop na umangil ang aswang habang paulit-ulit nitong sinusubukang lumapit. Hindi pa tayo tapos, babae! Babalikan kita dahil akin ka! At matagal na kitang pag-aari! Labis akong natakot sa sinabi ng aswang. Matapos yun, ay mabilis itong tumakbo at sumuot sa kadiliman ng gubat. Takot na takot ako na napaiyak, kaya mabilis akong niyakap ng mahigpit ni Eric. Kinaumagahan, pasado 7:00 na nang magising ako at bumalikwas ng bangon matapos marinig na may kumikilos sa kusina. Nang lumingon ay agad numiti sa akin si Eric. Nakahanda na ang mga pinggan sa mesa at nagluluto na ito ng aming almusal. Good morning. Gising ka na pala. Hindi ka pumunta sa bukid? Hindi na muna. Tapos na naman ang anihan eh. Mula ngayon pwede na kitang tulungan sa mga gawain dito. Sana ginising mo na lang ako para natulungan kita. Mukhang sanay ka ng kumilos dito ah. Okay lang. Hinayaan kitang matulog para naman makapagpahinga ka. Alam ko, natakot ka at na-stress dahil sa nangyari kagabi. Okay lang ako. Mag-ayos ka na. Maya-maya kakain na tayo. Agad kong sinunod ang sinabi niya. Matapos yon ay naupo na ako sa mesa. Daig ko pa ang prinsesa na pinagsisilbihan nito. Pati kape ay si Eric na din ang nagtimpla. Dahil doon ay natawa ko. Mula nang dumating ako ay nasanay na ako na siya ang pinagsisilbihan ko. Bakit yan natatawa? Wala. Hindi ako sanay na nakakita kang kumilos dito sa bahay. Day off mo ngayon. Day off. Salamat ha. Maya-maya ay nagsimula na kaming kumain. In fairness kay Eric, Madam Venus, mula pa nang dumating ako sa poder niya, palagi niya akong pinaglalagay ng pagkain sa pinggan ko. Kapag isda ang ulam, ay pinaghihimay niya ako. Maya-maya ay sinubuan niya ako ng pako salad na ginawa din nito. Sarap? Oo. Nakuha mo na rin yung recipe ni Mami ng pako salad. Siyempre. Madali ako matuto kapag sa pagluluto. Nga pala, anong ulam ang gusto mo mamaya? Ako magluluto. Pwede ba tayo magkaldereta mamaya? Namimiss ko na yun eh. Oo ba? Sakto. Mamamalengke ako sa bayan mamaya. Pwede bang sumama? Oo naman. Hindi pa nga pala kita na ipapasyal masyado sa bayan. Eric, kailan ba ako uuwi? Napansin ko agad na natigilan ito sa pagkain. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha nito at sumilip ang lungkot sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay agad bumawi ng tingin at pinagpatuloy ang pagkain. Bakit? Gusto mo na bang umalis? Namimiss mo na ba yung bahay mo doon? Nahihirapan ka na ba talaga na kasama ako? Ang akala ko nag-i-enjoy ka na tumira dito. Ang totoo, di ko alam. Wala lang, naitanong ko lang. Pero wala pa naman akong balak umalis eh. Di ko nga alam kung may babalikan pa ako sa Maynila. Tumawag ako kagabi kay Dad. Yun ang dahilan kaya ako nasa labas ng matsyempuan ako ng aswang kinuha ako. Tinanong ko si Dad kung kailan niya ako pa uuwiin. Pero hindi niya ako sinagot at binabaan ako ng phone. Ang mga kaibigan ko naman mukhang kinalimutan na ako.
Wala na akong babalikan doon. Nag-iisa na ako sa buhay, Eric. Anong nag-iisa? Anong tawag mo sa akin? Kay Ninong June at kay Alma at Erica. Nandito pa kami. Kung ayaw nila sa'yo, dumito ka. Mula nang dumating ka rito, bahay mo na rin to. Talaga? Di mo ko palalayasin? Aalis ka lang dito kapag ikaw mismong nagdesisyon na umalis. Paano kapag nag-asawa ka na? Asawa? Kailangan pa ba yon? Nandyan ka naman. Ha? Anong sabi mo? Wala. Sige na, ubusin mo ng pagkain mo. Nga pala, anong sabi sa'yo ng aswang na yun kagabi? Bakit sinabi niya matagal ka na niyang pag-aari? Di ko rin alam. Basta nung bago ko narinig ang boses mo, sinabi niya sa akin, isasama niya daw ako sa mundo niya. Aasawahin, ganun. Pero hindi ako pumayag. Sabi ko nga sa kanya, patayin na lang niya ako. Pero ayaw niya. Nakakapagtaka. Sinabi mo na nakita mo na siya doon pa lang sa Maynila. Tapos sabi niya, matagal ka na niyang pag-aari. Hindi kaya sinusundan ka niya noon pa? Eric, Maynila yun. Hindi naniniwala sa aswang mga tao doon. Maaaring sa inyo na doon pinanganak at lumaki. Pero paano ang mga galing dito sa probinsya? Naalala mo yung sinabi ko sa'yo? Hindi lahat ng nakakausap mo ay tao. Karamihan sa mga aswang ay kayang mag-anyong normal na tao sa umaga. Nabubuhay at nakikihalubilo sa karamihan. Kaya wag kung sino-sino ang nakakausap mo. Lalo na yung lalaking nakilala mo sa ilog. Wala akong tiwala doon. Ito naman no, wala nga sa isip ko si Crisanto eh. Pinaaalalahanan lang kita. Oo na po, hindi na. Bilisan mong kumain para makaluwas na tayo sa bayan. Bukod sa ulam ay bumili rin ako ng damit gaya ng pambahay na bestida at iba pang mga magagamit ko sa bahay. Nagpresenta na akong maghiwa ng mga rekado ng iluluto ni Eric habang pinapalambot ko na rin ang karne. Maya-maya ay nagtaka ako dahil wala doon sa bahay si Eric. Kaya hinanap ko ito sa harap ng bakuran, ngunit wala ito doon. Nang sumilip ako sa likod bahay, ganun na lang ang gulat ko nang makitang naliligo doon si Eric. Ay, my gosh, sorry. Bigla akong pumasok sa loob. Ang lakas ng kabog ng puso ko dahil nakita ko ang katawan nito at tanging hapit na boxers lang ang suot. Kanina ko pa naririnig ang tubig na lumalagaslas pero hindi ko inakala na naliligo pala doon si Eric sa halip na sa banyo. Maya-maya ay pumasok na ito. Nakatapis na lang ng tuwalya at diretsyong tumingin sa akin. Umiwas naman ako't nagkunwari na abala sa ginagawa. Ilang lalaki na ang dumaan sa buhay ko pero wala pa kahit sino sa kanila ang nagawang pakabahin ako ng ganito sa isang tingin lang. Gwapo si Crisanto pero para sa akin, mas gwapo at mas malakas ang dating ni Eric mula sa pangangatawan hanggang sa mga tingin niya sa akin. Nakahanda na mga ingredients. Iluluto mo na lang. Malambot na rin yung karne. Sige, salamat. Natigilan ako nang nagkabungguan pa kami nang magkasabay kami sa pag-akyat sana sa kwarto. Naiilang na bumawi ako ng tingin hanggang sa umatras ito at pinauna ko. Maya-maya ay sumunod siya sa akin. May kukunin lang ako.
Okay. Rain? Tao po. Rain? Halos sabay kaming napalingon ni Eric sa labas. Nang sumilip kami, nakita ko si Crisanto, ang lalaking nakilala ko sa ilog. Nakatayo sa harap ng bahay at may dalang plastik. Nang tumingin ako kay Eric, nakita ko na nakasimangot ito. Magbihis ka na, lalabas lang ako. Hindi ba't sinabi ko na huwag kang makikipag-usap dyan? Eric, nakakaya naman na hindi harapin. Maayos pumunta dito yung tao. Sandali lang naman eh. Rain? Rain? Tao po. Sige. Pero wag na wag kang lalabas ng bakuran. Oo. Nagmadali akong lumabas at sinalubong ng ngiti si Crisanto. Bukod sa dala nitong plastik, ay may dala din itong bungkus ng mga bulaklak. Napangiti ako nang makita ang dala nitong bulaklak. Para sa'yo. Kakanin niyang nasa plastic saka itong bulaklak. Salamat, nag-abala ka pa. Wala yun. Basta para sa'yo. Paano mo nga pala nalaman kung saan ako nakatira? Nakita kita isang beses na dumaan ako dito. Ganun ba? Salamat ulit dito ha. Wala nga naman. Kailan ka pala ulit babalik sa ilog? Mula nang makilala kita, Rain. Palagi na lang kitang iniisip eh. Naghihintay ako kung kailan ka babalik doon. Hindi na ako nakatiis kaya ako nang pumunta dito. Ganun ba? Pasensya ka na ha. Di kasi ako basta pwedeng lumabas eh. Rain! Pasok na dito sa loob. Sige ha. Tawag na ako eh. Sino ba yung lalaking kasama mo dyan? Kapatid mo? Mahal, pumasok ka na dito. Boyfriend mo? Ha? Sige na, Crisanto. Saka na lang tayo mag-usap. Hayaan mo kapag pinayagan ako, babalik ako sa ilog. Salamat ulit dito ha. At pasensya ka na. Sige, pasok na ako. Nagmamadali akong pumasok sa loob para salubungin ang nakasimangot na si Eric. Nakabihis na ito, pero masama ang tingin sa mga bulaklak na bigay ni Crisanto. Walang imik na binabako sa mesa ang kakanin at dinala sa kwarto ang mga bulaklak. Nagulat na lang ako nang biglang may kumuha mula sa akin ng mga yon, sabay bato palabas ng bintana. Hoy! Ba't mo tinapon sa labas? Akma na akong bababa para kunin sana ang mga bulaklak, pero hinawakan ako sa braso ni Eric. Nang lumingon ako sa kanya, ay bigla akong sinalubong ng halik nito. Nabigla ako sa ginawa niya, pero natagpuan ko ang sarili ko na tumutugon sa mga halik niya. Hanggang sa bigla akong natauhan at tinulak ko siya palayo. Bakit? Sorry. Maliligo muna ako. Natataranta na kinuha ko ang mga gamit ko sa panligo, maging ang tuwalya at mga damit, saka ako nagmamadaling lumabas. Parang sasabog ang puso ko ng mga sandaling yon, Madam Venus. Hindi ko rin maintindihan sa sarili ko kung bakit ko rin siya hinalikan. Pumasok ako sa banyo na malakas ang kaba. Nang mahubad ko ang damit ko ay agad akong nagbuhos para mahimasmasan. Hanggang sa halos mapatalon ako sa gulat nang biglang kumatok si Eric. Rain, buksan mo. Eto pang tubig mo. Sandali lang. Nagmamadali akong nagtapis ng tuwalya bago binuksan ang pinto. Abot langit naman ang kaba ko nang magkatinginan kami ni Eric. Matapos niyang isalin ang tubig sa isa pang timba, ay pasimple itong ngumiti sa akin. Palabas na ng banyo si Eric nang matagpuan ko ang sarili ko na humawak sa braso niya. Biglang binitiwan ni Eric ang hawak na timba, sabay halik muli sa aking labi.
at hinila pasarado ang pinto ng banyo. Madam Venus, hindi ko na maalala kung kailan ko huling naramdaman ang ganong klase ng saya. Kung hindi ako nagkakamali, buhay pa yata si Mami. Pero ngayon dumating si Eric sa buhay ko. Hindi ko akalain na ang kinaiinisan ko ay siya palang magbibigay muli ng kulay sa mundo ko. Matapos ang nangyari kanina sa amin ni Eric, ay naging sobrang lambing nito. Palagi itong nakayakap at wala kaming ginawa kung hindi ang tumawa. Ngunit ang masayang umpisa ng aming pagsasama ay nabahiran ng takot. Ang kwento sa akin ni Eric, madaling araw daw nang maalimpungatan siya at nakitang wala ako sa kanyang tabi. Rain? Rain! Nasaan ka? Rain! Tumakbo siya palabas ng bahay at sa bawat hakbang niya palayo, sa bawat segundo na dumadaan na hindi niya daw ako nakikita, ay labis na takot ang naging katumbas nun. Hanggang sa huminto siya nang may makitang bahagyang kumislap sa lupa. Nang kunin niyo ni Eric, agad niyang nakilala ang krus na pendant ng kwintas na ibinigay niya sa akin noong unang gabi kaming salakayin ng aswang. Ilang dipa mula doon ay nakita daw ni Eric ang isang kapareha ng tsinelas ko. Hanggang sa maalala niya ang ilog matapos marinig ang tunog ng tubig mula doon. Dali siyang tumakbo at gano'n na lang daw ang panghihilakbot na naramdaman niya nang makita na nakalusong ako sa tubig at halos nasa dibdib ko na ang lalim. Rain! Agad lumusong sa ilog si Eric at mabilis na lumangoy. Hanggang sa nakita niya, di kalayuan mula kay Rain, naroon sa gitna ng ilog ang aswang. Nanlilisik ang mga mata habang nakatingin kay Eric. Mabilis din daw itong lumapit sa akin, pero nang kukunin na daw ako nito, ay bigla itong napaatras dahil sa hawak na krus ni Eric. Sinamantala niya yon at agad akong hinablot palayo. Nang tumingin sa akin si Eric, dilat daw ang mga mata ko pero wala akong malay. Anong kailangan mo sa kanya? Bakit mo ginugulo si Rain? Kinukuha niya akin. Kahit kailan ay hindi siya mapapasayo. Hindi sa'yo si Rain. Matagal na siyang pinangako sa akin. Kaya narito ako para kunin siya. Hindi ko siya ibibigay sa isang demonyo na tulad mo! Huwag ka nang papatayin kita! Oo! Patayin mo muna ako! Bago mo siya makuha! Kung kaya mo! Galit na umangil ang aswang. Nagtangka itong lumapit sa amin ni Eric, ngunit hindi nito naituloy. Lumangoy siya pabalik sa pampang, saka ako kinandong ni Eric at tinapik-tapik ang pisngi. Rain! Rain! Gumising ka! Nang hindi pa rin daw ako matauhan, ay saka ako tuluyang binuhat ni Eric. Naglakad daw siya paatras dahil sa patuloy na pagsunod ng aswang sa amin. Kapag sinusubukan itong sumugod, ay itinataas lang ni Eric ang krus na hawak niya at hihinto daw ang aswang hanggang sa tuluyan kaming makabalik sa bahay. Kinaumagahan, nagising ako ng may malamig na towel na nakapatong sa aking noo. Nang bumangon ako, ay bigla akong nakaramdam ng kaunting hilo. Doon ko lang naramdaman na bahagyang mainit ang pakiramdam ko. Nang sumilip ako sa kusina, nakita ko si Alma na nagluluto.
Alma? Rain? Salamat sa Diyos at nagising ka na rin. Anong nangyari? Bakit ikaw nagluluto? Tsaka bakit, ano tong towel na to? Naku, mahabang kwento. Pero munti ka nang makuha ng aswang kagabi. Ah? Paano? Eric, si Rain, gising na. Maya-maya ay narinig ko ang mabilis na takbo ni Eric. Agad itong pumanik sa kwarto at niyakap ako ng mahigpit. Ramdam ko ang pag-aalala niya sa akin. Nangingilid ang mga luha nito ng umiti at walang pag-aatubiling hinalikan ako ng matagal sa labi bago muling niyakap ng mahigpit. Kumusta ka na, ha? Tinakot mo ko kagabi, ha? Ano bang nangyari? Wala ka bang natatandaan? Ang naalala ko lang naalimpungatan ako kagabi matapos marinig na parang may tumatawag sa pangalan ko. Bumangon ako at bumaba ng kwarto. Matapos yun wala na akong maalala pa. Naabutan kita sa ilog at nasa malalim ka na. Palapit sa aswang. Gusto ka niyang kunin, Rain. Determinado siyang kunin ka. Basta ang sabi niya sa akin, naipangako ka na daw sa kanya pero hindi niya sinabi kung sino ang nagbigay sa'yo sa aswang na yon. Rain, sorry sa sasabihin ko ha. Pero hindi kayang daddy mo? Di ba, ikaw na rin ang nagsabi na pilit kanyang pinatapon dito? At sa Maynila pa lang, nakita mo na yung aswang na yon. Mas mabuti na wag muna tayong basta manghusga. Pero ayun nga, nakita kita sa ilog at wala sa sarili. Nakadilat ka, pero wala kang malay. Pagdating natin dito ay bigla kang inaapoy ng lagnat. Nagdideliryo ka at panay ang tawag mo sa mami mo. Takot na takot ka. Ang akala ko hindi ka na magigising. Sorry, pinag-alala na naman kita. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas ka. Eric, may ibibigay pala ako sa'yo. Ano yun? Eto kunin mo. Kumunot ang noo ni Eric. Gayon din ako. Nang ilabas ni Alma ang isang nakabalot sa lumang tela. Nang buklatin yun ni Eric, ay nasa loob ang isang ancient double-edged dagger. Sa unang tingin pa lang ay halata ng antigo yun, ngunit maganda pa rin at mukhang matalim. Ano to, ate? Ang sinaunang balaraw na may magkabilang talim. Isa siyang pamana pa mula sa mga ninuno namin sa side ni Mama. Ang sabi ng lola ko, mabisa daw yan na sandata laban sa aswang. Minsan na ikwento niya na nagamit na daw ng lolo ko ang balaraw na yan at pinatay ang isang aswang. At habang nasa bayan ako noong nakarang araw, nakapagtanong ako sa isa sa mga nakakatandang albularyo dito at nabanggit ko ang tungkol sa aswang. Galing daw sa lahi ng mga Aragas ang aswang na gustong kumuha kay Rain. Ang pagkakaiba lang, itong aswang na ito ay walang sungay. Ngunit sa laki ng pangangatawan, liksi at lakas ay pareho. Sabi niya, kung papatayin daw natin ang aswang, siguraduhin na tamaan ito sa puso, batok o sa mismong ulo para tuluyan itong mamatay. Pagkatapos ay agad na sunugin ang katawan kasama ang mga sanga ng sinukuan at kamangyan at insenso nang sa ganun ay mamatay din maging ang espiritu nito dahil may posibilidad na muling mabuhay sa ibang katawan kapag naiwan daw ang kanilang espiritu. Sige, tatandaan ko yan. Isang gabi, habang wala si Eric at naiwan na naman akong mag-isa sa kubo, habang naghihintay sa kanyang pagbabalik, ay biglang dumating si Crisanto. Dahil maayos naman itong pumunta doon,
Maayos ko rin siyang hinarap. Agad itong tumingin sa bahay na parang may hinahanap. Hi, Rain. Hi, mukhang ginagabi ka yata. Oo. Hindi kasi ako mapakali sa bahay eh. Iniisip kita kaya nagbaka sakali ako na pumunta dito. Wala ba yung lalaking kasama mo dyan? Si Eric. Wala siya, umalis. Pero baka pabalik din yun anytime. Bakit? Kasi Rain, may gusto sana akong sabihin sa'yo eh. Sige, ano yun? O pwede ba dito tayo sa labas mag-usap? Gusto ko sabihin sa'yo na malapit ka sa akin. Sige. Lumabas ako ng bakuran at lumapit dito. Saka ngumiti na humarap kay Crisanto. Napatingin ako sa kamay ko nang hawakan nito yun. Saka makailang beses huminga ng malalim. Habang ako naman sa mga sandaling yun, ay unti-unting umaahon ang matinding kaba. Gusto ko lang sabihin sa'yo na gusto kita, Rain. Gustong gusto kita. At hindi na ako makatulog kakaisip sa'yo. Alam ko na may relasyon kayo ng lalaking kasama mo dyan pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon. Sumama ka sa akin. I'm sorry pero mahal ko si Eric. At hindi ko siya maaaring iwan. Sabi ko na nga ba? At ganyan ang isasagot mo. Okay lang. Wala ka na rin namang magagawa. Dahil sasama ka sa akin sa ayaw at sa gusto mo. Ha? Anong sinasabi mo? Crisanto, ibaba mo ako! Saan mo ako dadalhin? Napasigaw ako ng malakas nang bigla akong buhatin ni Crisanto at isampay sa balikat nito. Nagpumiglas ako pero baliwala lahat yun sa lakas niya. Mabilis siyang tumakbo papasok ng kakahuyan papunta sa ilog. Crisanto, parang awa mo na! Ibaba mo ako! Ngunit parang bingi ito na hindi naririnig ang pakiusap ko. Patuloy lang ito sa pagtakbo hanggang sa makarating kami sa ilog kung saan niya ako binaba. Nang muli kong makaharap ito, sa halip na si Crisanto ang aking makita, ang nasa harap ko na ngayon ay walang iba kung hindi ang aswang. Ngunit sa halip na magulat, ngumisi ako na siyang pinagtaka nito. Sabi ko na nga ba, tamang nakita ko. Anong ibig mong sabihin? Alam ko nang ikaw ang aswang, Crisanto. At hindi ako sasama sa'yo. Malakas na sumigaw ito nang idikit ko sa kanyang noo ang pendant na krus na binigay sa akin ni Eric. Doon ako nabitawan ni Crisanto. Pero agad itong nakabawi at halos magliyab ang mga nanlilisik na mata nito sa labis na galit. Bigla akong sinakal nito ng mahigpit at nagawa akong iangat sa lupa. Napakatigas talaga ng ulo mo! Ayaw kitang saktan pero ayaw mo makinig sa akin! Kinukuha ko lang ang para sa akin pero nagmamatigas ka! Kung hindi ka rin lang mapupunta sa akin, papatayin na lang kita! Rain! Sa kabila ng lagay ko sa mga sandaling yun, nakaramdam ako ng saya at pag-asa nang makita ko si Eric. Ngunit nagulat ako nang bigla akong ihagis ni Crisanto at gumulong ako sa damuhan. Mabilis akong sumagap ng hangin at umubo ng umubo. Samantala, sinugod ng suntok ni Crisanto si Eric na mabilis nitong naiwasan. Tumungo si Eric sabay bunot ng balaraw at saka sinaksak ito sa tagiliran. Umangil ng malakas ang aswang
at agad nakabawi at nakalmot sa braso si Eric. Muling sinugod ni Crisanto si Eric na nahablot siya sa leeg at sinakal. Pagkatapos ay binalibag nito sa lupa si Eric. Sabay taas ng kamay nitong mahaba at matatalas ang kuko. Kita ko ang labis na galit sa mga mata ng dalawa para sa isa't isa. Papatayin kitang lalaki ka! Inagaw mo sa akin si Rain! Kahit patayin mo ko, hindi mo pa rin siya makukuha. Dahil ako ang mahal niya. Huwag mo siya sasaktan, Crisanto! Pakiusap, huwag! Kung ito na ang paraan para makuha kitang gagawin ko, papatayin ko ang lalaki ito! Kahit patayin mo siya, hindi mo pa rin ako makukuha dahil ako mismong papatay sa sarili ko! Mula sa likod ng suot kong pantalon ay binunot ko ang baril at tinapat ko sa sintido ko. Nakita ko ang biglang pagbabago ng reaksyon ng mukha ni Crisanto. Nakita ko ang takot sa mga mata niya at biglang binitiwan si Eric. Nang makahanap ng pagkakataon, biglang bumangon si Eric at sinaksak sa batok ang aswang. Pagkatapos ay binato ko kay Eric ang baril at binaril pa nito sa dibdib ang aswang. Bakit mo pinain ang sarili mo? Alam mong delikado. Dahil alam ko hindi niya ako magagawang saktan. Paano mo nalaman ang lalaking yun ang aswang? Nung madaling araw na lumabas ako ng bahay na wala sa sarili at naabutan ako ni Eric na nasa ilog. Totoo na wala akong maalala na lumabas ako at pumunta sa ilog. Pero nang nasa tubig na ako, mga hanggang bewang ang lalim, doon ako natauhan at nakita ko na nasa gitna si Crisanto. Nakangisi habang nakatingin at naghihintay sa akin. Maya-maya, lumubog siya sa tubig. At pag-ahon niya, isa na siyang aswang. Kahit takot na takot ako, hindi pa rin ako nagpahalata. Pero sa isip ko, panayang dasal ko na sana'y dumating si Eric. Kung ganun, sino ang nakaisip ng ideya na to? Ako, ate. Ayaw pa nga pumayag ni Eric nung una eh. Natatakot siya na mapahamak ako pero pagkatapos ng katakot-takot na labi ngayon, napapayag ko rin. Proud na proud ako sa'yo. Kahit natatakot ka, nilabanan mo para maipagtanggol mo ang kalayaan mo. Kailangan eh. Kailangan matuto ako ipagtanggol ang sarili ko mula sa aswang at kahit sa sarili kong ama. Ang lahat ng nangyari ng gabing yun ay isang plano para tuluyan naming matrap ang aswang at mapatay ito. Habang pinapanood namin na nasusunog ang katawan ng aswang, naalala ko ang magiliw na binatang nakilala ko doon sa ilog. Si Crisanto. Nakaramdam ako ng panghihinayang kung sana'y nakilala ko siya bilang isang normal na tao. Alam ko na magiging mabuti kaming magkaibigan. Sino ang sinasabi niya palagi na nagbigay sa'yo sa kanya? Ako. Gulat na napalingon kaming tatlo nang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno si Mang Jun. Napaatras kami at agad akong itinago ni Eric sa likod nito. Lalo kaming naalarma nang maglabas ito ng baril at itutok sa amin. Umalis ka dyan, Eric. Hayaan mo gawin ko ang trabaho ko. Ninong, anong ibig sabihin nito? Ikaw ang nangako na ibibigay si Rain sa aswang? Ako nga. Pero bakit? Sumusunod lang ako sa utos, Rain. Pasensya ka na. Kailangan kitang patayin bago ako bumalik ng Maynila. Kung hindi, baka ako ang balikan nila. Sabihin niyong totoo, Mang Jun.
Si Tita Susan ba nag-utos sa inyo patayin ako? Dahan-dahang lumapit si Eric sa ninong niya at umangat ang kamay. Bakas ang takot at pag-aalala sa mukha nito habang sinusubukang abutin ang baril na hawak nito. Mahigpit akong kumapit sa damit ni Eric habang nabalot muli ng takot ang aking puso. Ninong, kapag pinatay ninyo si Rain, babalik ulit kayo sa kulungan at baka hindi na kayo makalabas pa. Gusto niyo ba na makakulong ulit? Habang yung mga nag-utos sa inyo, malayang nabubuhay. Hindi na ako makaka-atras, Eric. Bina-blackmail nila ako. At kapag hindi ako sumunod sa gusto nila, baka ideamay nila ang buong pamilya ko at ipapatay din nila. Kung ganon, anong kinalaman ng aswang dito? Dahan-dahang binaba ni Mang June ang baril at napaupo sa lupa. Doon siya tumungo at umiyak. Maya-maya ay tumingin siya sa akin at biglang gumapang palapit at lumuhod sa harap ko. Nakaramdam ako ng awa sa halip na galit. Kung tama ang hinala ko, hinding-hindi ko palalagpasin ang lahat ng ito. Patawarin niyo ako, Ma'am Rain. Patawarin niyo po ako. Hindi ko gusto na patayin kayo pero ipit na ipit ako eh. Ang aswang na yon, malaki ang pagkakasala ko sa kanya. Bago ako makulong ay napatay ko ang nanay ni Crisanto. Hindi ko alam na may lahi silang aswang. Galit na galit si Crisanto sa akin at gustong-gusto niya akong patayin pero nagmakaawa ako. Hindi niya ako pinatay. Pero kapalit ng pagpatay ko sa kanyang ina, kailangan ay buhay din ang maging kapalit. Hindi ko agad nagawa ang naipanghako ko dahil nakulong ako ng mahabang panahon. Nang makalabas ako at makapagtrabaho nga sa pamilya mo, ma'am, nagulat na lang ako nang biglang dumating si Crisanto sa bahay ninyo. Noong gabing iyon, eksakto naman na lumabas ka mula sa bahay at nagpunta sa garden. Nakita ka niya at agad nagkagusto sa iyo. Ikaw ang hinihingi sa akin ni Crisanto, kapalit ng nanay niya na napatay ko. Kaya ba binigay mo ako sa kanya? Matagal tayo magkasama sa bahay. Buhay pa si Mami na ninalbihan ka na sa amin. Sa kabila ng pagre-rebelde ko, kahit kailan, hindi ko kayo pinakitaan ng masama. Paano niyo nagawa sa akin to? Dahil inutusan din ako ng daddy mo na patayin ka, ma'am. Ano? Dahil hindi kita kayang saktan, ma'am. Kaya naisip ko na mas mabuting ibigay na lang kita kay Crisanto kesa patayin kita. Totally, ikaw ang gusto niyang kunin at natitiyak ko na hindi ka niya sasaktan. Yun ang dahilan kaya pinadala ka dito ng daddy mo, ma'am. Dahil ipinapapatay ka niya sa akin. Pero hindi ko akalain na makikialam si Eric. Hindi ko inaasahan na iibig siya sa iyo. Hindi ang tita Susan mo ang may gustong patayin ka, kundi ang daddy mo, ma'am. At hindi suicide ang kinamatay ng mami mo. Hindi niya nilason ang sarili niya. Ang daddy mo ang naglason sa kanya. Rain, may kailangan ka ring malaman tungkol sa akin at sa mami mo. Anong kailangan kong malaman? Hindi sa terminal ng bus ang unang beses kitang nakita. Dahil matagal na kitang kilala at binabantayan. Anong ibig mo sabihin? Noong narelieve ako sa serbisyo, matapos ang paglilitis sa kaso ng pagpatay ko sa pumatay sa pamilya ko, si Ninong ang tumulong sa akin. Pinasok niya akong bodyguard ng mami mo. Noong panahon na yon,
ay hiwalay na sila ng daddy mo. Palagi tayong nagkikita sa bahay ng mami mo tuwing dumadalaw ka. Pero hindi mo ako napapansin. Sa mga kwento ng mami mo kita nakilala. Ilang araw bago siya mamatay, hinabiling ka niya sa akin. Gusto niyang matuto ka ng mga gawaing bahay at tumino ka dahil may pagka-spoiled brat ka nga daw. Nangako rin ako sa kanya na babandayin kita dahil palaging sinasabi ng mami mo ang pangamba niya na maaaring saktan ka ng daddy mo. Kaya nang malaman ko mula kay Ninong na iuuwi ka niya dito sa Bicol, nagpresenta ako na dumito ka. Pero hindi ko alam na may plano si Ninong na patayin ka. Mang Jun, bumalik ka sa Maynila at sabihin mo kay Daddy na patay na ako. Maynila. Pagpasok sa malawak na bakura ng mansyon namin, ay dumiretso sa loob si Mang Jun. Agad ngumiti ang daddy ko nang salubungin siya mula doon sa pinto at dumiretso sila sa sala kung saan naroon din ang tita Susan ko. Ano, Jun? Nagawa mo na bang pinagagawa ko? Wala na si Rain? Opo. Mabuti kung ganun. Very good. Sa wakas, sa akin na mapupunta ang lahat ng kayamanan ni Melanie. Sir, dahil po ba sa pera, kaya pinapatay niyo sa akin si Ma'am Rain? May iba pa bang dahilan? Pero sir, anak niyo po si Ma'am Rain. Wala akong pakialam sa kanya. Ang pamilya ni Melanie ang dahilan kaya naging miserable ang buhay ko. Buka lang si Rain ng isang gabing pagkakamali. Pero pinilit ako ng mga magulang ni Melanie na pakasalan ng anak nila. Pinikot nila ako. Sa una pa lang ay wala na akong amor sa batang yon. Pinagpapasensyahan ko lang ang pagre-rebelde niya pero ngayon, wala na tayong problema. Napakawalang hiya mo talaga. Anak mo pa rin siya. Sarili mong dugo. Wala akong pakialam. Lalo ngayon at masusolo ko ng kayamanan ni Melanie. Mahal, mas yayaman na tayo ngayon. Hindi na kaya ng konsensya kong mga ginagawa mo. Kung alam ko lang na ganyan ka, hindi na sana kita pinatulan. Matapos kong marinig lahat ng sinabi ng sarili kong ama mula sa kabilang linya, doon ako bumaba ng sasakyan kasama ang mga pulis at pumasok sa loob. Kitang-kita ko ang gulat sa mata ng daddy ko nang makita niya ako. Pinalagpas ko ang kawalan mo ng pakialam sa akin. Kaya pala pinatapon mo ako sa Bicol dahil gusto mo ako ipapatay kay Mang Jun? Anong klaseng tao ka? Ayaw mo sa akin? Pues ayoko rin sa'yo. At mula sa araw na to, binubura na kita sa buhay ko. Magpapanggap ako na hindi kita nakilala at magbabayad kasi ginawa mo kay Mami. Traitor ka, Jun! Akala ko may kasunduan na tayo! Siguraduhin mo magandang magiging alibay mo sa mga pulis. Dahil hawak na nila ang mga ebidensya laban sa'yo. Mula sa mga conversation niya ni Mang Jun sa phone hanggang sa mga CCTV footages na nakuha na namin. Rain, tutulong ako. Lahat ng nalalaman ko'y sasabihin ko. Rain, sandali lang! Mag-usap tayo, anak! Rain! Napangiti ako nang bumaba mula sa sasakyan at salubungin ang pamilyar na ganda ng tanawin. Sa kabila ng hindi maganda at nakakatakot na karanasan ko sa lugar na yon, ay naging malapit na ang puso ko doon. Bukod sa ganda ng paligid, isa lang naman ang dahilan ng pagbabalik ko matapos ang 3 buwan.
Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Tinalikuran mo na ang buhay mo sa Maynila para manirahan dito. Sigurado po ako. Dahil dito ko natagpuan ang kapayapaan at masayang buhay na inakala ko matatagpuan ko sa piling ng sarili kong pamilya. Alam niya na ba ngayon na ang balik mo? Hindi po. Ma'am Ray. Rain na lang po. Hindi na po kayo naninilbihan sa amin. Sige Rain. Maraming salamat at pinatawad niyo ako. Wala pong anuman. Kalimutan na natin yon. Sige na, pumasok ka na. Ilang linggo na yan nagmumukmuk dahil miss na miss ka na raw. Sige po. Napangiti ako nang maya-maya ay dumating si Alma, karga si Baby Erica. Excited akong pumasok sa bakuran habang hila ang 2 malaking luggage ko. Mula doon ay naririnig ko na may kumikilos sa loob ng bahay. 3 buwan din akong nanatili sa Maynila. Bukod sa inasikaso ko ang pagsasampa ng kaso sa daddy ko, nagbenta din ako ng ilang properties namin sa Maynila at nag-turnover ng kumpanya sa pinsan ko na pinagkakatiwalaan ko. Matapos yon, ay saka pa lang ako nakabalik dito. Tao po! Tao po! Sino Rain? Napangiti ako nang makita ang gulat sa mukha ni Eric. Halos hindi ito kumukurap habang dahan-dahang lumalapit sa akin. Iniwan ko ang dala kong maleta at sinalubong si Eric. Pagkatapos ay ngumiti ako. Anong ginagawa mo dito? Ang akala ko, Umuuwi. Sa'yo. ang ibig mong sabihin, Oo, Eric. Mula ngayon ito ng bahay ko. At ikaw ng tahanan na uuwian ko. Dito na ako maninirahan. Iniwan ko ng buhay ko sa Maynila. talaga? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi. Hindi mo na ako iiwan ulit? Hindi naman kita iniwan eh. Pumunta lang ako ng Maynila dahil marami ako inasikaso. Sa akin ka na? Habang buhay? Oo. Habang buhay. Kahit nakubo lang ang bahay natin? Mas gusto kong sa kubo tumira basta kasama ka. Kahit walang washing machine? Bibili na tayo. Kahit na panggatong ang nilulutuan mo? I don't care, Eric. Natawa ako nang nagmamadali nitong hinila papasok ang 2 luggage ko. Pagkatapos ay tumakbo ito palabas at binalikan ako. Saka ako binuhat at sinampay sa balikat nito. Napalingon pa si Eric nang marinig ang malakas na tawa ni Mang Jun at Alma. Hoy Eric, dahan-dahan at baka madapa kayo. Sus, excited na excited. Ninong, ikaw na muna bahala dun sa bukid ko. Ate, wag muna kayong pupunta dito ha. 3 araw kaming hindi lalabas. Hoy, grabe ka! Bye guys! Babawi lang ako! Noong unang araw na dumating ako doon sa Bicol, inakala ko na parusa ang naghihintay sa akin. Nagpaanak sa jeep, pinagluto, pinaglaba, humiga sa papag at ilang beses muntik makidnap at mapatay ng aswang. Hindi ko inakala na ang lahat ng yun ay magdadala pala sa akin sa isang pag-ibig na hindi ko inaasahan na darating pa. Kasalukuyan nang nakakulong ang daddy ko dahil sa pagpatay niya kay mami.
at sa ilang ulit niyang pagtatangka sa buhay ko. Kami naman ni Eric ay naninirahan pa rin dito sa Bicol. Kinasal na kami at may 3 malulusog na anak. Lumaki na ang lupa namin at nakapagpatayo na rin kami ng mas maayos na konkretong bahay. Minsan, sa tuwing iniisip ko ang mga nangyari, hindi ko maiwasan na makaramdam ng lungkot. Pero wala na akong magagawa at nakalipas na yon. Kaya naman nangako ako sa sarili ko na bubusugin ko ng pagmamahal ang mga anak ko na hindi ko naranasan mula sa sarili kong ama. Ano kaya ang masasabi ng mga tagapakinig natin sa kwento ko, Madam Venus? Mayroon din kaya silang karanasan na gaya ng sa akin? Sa aswang man o problema na pangpamilya? Sana ay may natutunan kayo sa aking kwento. Hanggang dito na lamang. Nagmamahal, Rain.